Malalim na ang gabi nang humimpil ang limousine. Sandaling sumulyap si Rafael sa labas bago niyuko ang dalaga na malalim na ang tulog habang nakahilig sa kanyang balikat. May init na maplos sa kanyang dibdib at bahagyang napangiti habang nakatitig sa maamong mukha ni Anika. Umangat ang kamay niya at hinawi ang ilang hibla ng buhok na tumabing sa mukha ng dalaga at inipit iyon sa tenga nito. Knowing that she opened her heart for him made him extremely happy. Hindi siya nagsisisi na sinunod niya ang payo ni Alem na mag-isip at kumalma muna bago gumawa ng susunod na hakbang. Kung siya nagpadala sa devastation niya, noong una na yung malaman na hindi siya naalaala ng dalaga, ay baka bumalik na lang siya ng UAE at hindi na gumawa ng paraan upang mapalapit na muli sa dalaga. Masakit pa rin sa tuwing naiisip niya na nawala sa alaala nito ang halos 2 buwan na pinagsamahan nila noon. It is still painful to know that, in her memories, he didn't exist at all. Sa gabi, kapag nakahiga siya sa kama ng kanyang hotel, ay hindi pa rin siya nakakatulog na maayos dahil sa katotohanan iyon. Subalit alam ni Rafael na hindi niya maaaring ipilit na ipalaala sa dalaga ang lahat. Ang alam lang niya kung mananatili sa kanyang tabi si Anika at kung dadalhin niya ito sa mga lugar na kahubig na pinuntahan nila noon, 8 taon na nakakaraan, ay baka unti-unti bumalik ng kusa sa isip nito ang nakaraan. Kaya dinala niya sa Royal Resort ang dalaga. Dalang huli nilang alaalang dalawa bago ang kidnapping ay sa dalampasigan habang papalubog ang araw. Hinaplos niya ang pisngi ng dalaga at kahit ayaw pa niyang matapos ang gabi, ay bahagyang yumuko at tinalapit ang mga labi sa tenga nito. Anika, bulong niya. Umungol sa Anika at unti-unti. Iminulat ang mga mata habang nakasandig pa rin ang ulo sa kanyang balikat. Her eyes are still dazed with his sleep when she looked up at him. At dahil hindi pa naiilayo ni Rafael ang mukha rito, ay halos gahiblan na lamang ang naging layo ng mga labi nila. Napakurap si Anika at nakita niya ng sandaling tuluyang nagising ang dalaga. Napangiti siya. You're home. Namula ang mukha nito at marahang inalis ang ulo sa pagkakahilig sa kanyang balikat at umayos ng upo. Nakatulog pala ako, bulala si Anika at tila tarantang sinuklay ang buhok ng mga daliri. Rafael lifted his hands and helped her brush her hand with his fingers. Natigilan ang dalaga at napatitig sa kanya kaya sinamantala niya iyon at inako na ang pagsuklay sa buhok nito. Mahaba ang biyahe kaya hinayaan na lang kita matulog, sabi pa niya. Hindi nang salita si Anika at napansin niya hindi ito kumikilos na parang nabato-balani. Huminto ang mga daliri niya sa pagsuklay sa buhok nito sa bandang batok at napatitig sa mukha ng dalaga na pulang-pula. Noon niya napagtanto na naapektuhan nito kaagad sa hagod ng kanyang mga daliri. Parang may sumipa sa sikmura ni Rafael at bumaba ang tingin sa mga labi nito. Intense wanting coursed throughout his veins. Sa kabila ng sinabi niya kanina sa dalampasigan na kapag hinawakan niya ang kamay nito, ay hindi niya mapipigil ang halikan sa Anika. Ay nagawa naman niyang kontrolin ang sarili niya nung nasa Royal Resort sila. Subalit ngayon ay humahagod na naman sa buong katawan ni Rafael ang matinding pagnanais na halikan si Anika. Something he desperately wanted to do since the moment he saw her again. Anika, usal niya sa pangalan ng babae. Kumurap ang dalaga at binasa ng dila ang mga labi na para bang katulad niya ay nais din ito maglapat ang kanilang mga labi. Nahigit niya ang hininga. Sa kanyang tingin, masyado pang maaga para halikan si Anika. He was afraid that the moment he tasted her lips, his resolve to be patient will crumble. Subalit ngayon, ay hindi niya alam kung magagawa pa ba niyang pakawalan ng dalaga nang hindi napapagbigyan ng pagnanais sa alam niyang pareho nilang nararamdaman. Rafael, tila daing, nausal ni Anika. Iyon ang nagpaputol sa pisi ng pagkitimpi niya.
Bahagyang humigpit ang hawak niya sa batok ng dalaga at tinawid ang pagitan ng mga mukha nila. And then, at last, he kissed her. Sinubukan ni Rafael na gabing magaan at mabagal ang halik na iyon, na tulad noong mga bata pa sila. Subalit na kumibot ang mga labi ni Anika upang lalong maglapat ang kanilang mga labi, ay lumipad sa hangin ang kanyang planong iyon. Hindi na sila mga bata. This is not the past, but the present. And at present, he wanted to kiss her passionately and deeply until they both ran out of breath. And so he did. Suminghap si Anika at napakapit sa kanyang mga balikat. Umawang ang mga labi nito at sinamantala niya iyon. Pinalalim niya ang halik. He kissed her to make up for the 8 years they have lost. Pero kahit siguro gawin nila iyon magdamag, ay hindi pa iyon sasapat. Kaya namaling suminghap si Anika upang humugot ng paghinga, ay binagala na niya ang halik hanggang sa tuluyan niyang inilayo ang mga labi sa mga labi ng dalaga. Nagtama ang kanilang mga mata at ilang sandali, hindi nagsalita. Nang tila makabawi si Anika, ay lalo lamang namula ang mukha nito at lumayo sa kanya. Bababa na ako, usal nito. Huminga siya ng malalim. Ihahatid kita hanggang sa pinto mo, sabi ni Rafael. Tila nakaramdam na lumabas ng limousine si Alem upang pagbuksan sila ng pinto. Nalaki ang mga mata ni Anika at naitakip sa kanyang bibig. Nakita tayo ni Alem. Nakakahiya. Amused na napangiti siya. He didn't. Yun na lang ang isipin mo. Lalo siyang pinalakihan ng mga mata ng dalaga. Hindi ko yun kayang gawin. Asik nito. Natawa siya at napailing na lang. Bumukas ang pinto at umibis muna siya bago inilahad ang kamay para kay Anika. Agad ay inabot ito iyon. Hindi katulad kaninang umaga na tila nang dadalawang isip pa ito. Nakaramdam ng satisfaction si Rafael dahil komportable na sa kanya si Anika. It was as if the moment she reached for his hand, when they were on the beach, everything fell into its proper place. Magkaagapi sila naglakad patungo sa pinto ng bahay ni Anika. Napakunot noo si Rafael nang tingalain na madilim na bahay. Are you all right being alone here? Oo naman. Ligtas ang subdivision namin. Kahit middle class lang ito. Sagot ni Anika. Hindi na panatag si Rafael. Iginala niya ang tingin sa paligid. Do you even have a security cameras and the alarm around just in case someone tries to break in? Natawa si Anika. Rafael, safe talaga rito. Promise. Ilang buwan na mula nang umalis si Papa at wala naman nangyayaring masama sa akin. Bumalik ang kanyang tingin sa mukha ng dalaga na mabanggit ito ang ama. Kailan ang balik ng papa mo? Mukhang napansin ni Anika ang pagbabago ng mood niya dahil seryoso rin ito. Ilang linggo pa. Marahan siyang tumango. Then, I will wait. Kailangan ko siyang makausap dahil kailangang mabigyan ng linaw ang bahagi ng nakaraan na hindi alam ni Rafael. Alam niya na sinabi ng ama ni Anika na ayaw nitong makita pa siya kahit kailan. Sigurado rin, hindi nito magugustuhan na bumalik siya sa buhay ng anak nito. Subalit kailangan niyang kumbinsihin si Chef Amando hindi mangyayari ang nangyari noon. Naiba na siya at kaya na niyang protektahan ang babaeng mahal niya ngayon. May kumislap na emosyon sa mga mata ni Anika na nagpakurap kay Rafael. Hinaplos niya ang pisngin nito at masuyong ngumiti. What is it? Tanong niya. Bahagyang ngumiti si Anika at umiling. Iniisip ko lang na gusto ko rin makausap si Papa. Napabuntong hininga si Rafael at marahang tumango. Then, we will talk to him kapag bumalik na siya. Lumawak ang ngiti ng dalaga. Binuksan nito ang pinto bago muling nagsalita. Good night. Good night. Hinintay muna na makapasok sa loob ng bahay si Anika bago siya bumalik ng sasakyan kung saan naghihintay si Alem. Kinabukasan, ay nagulat si Anika ng pagdating niya sa restaurant ay naroon na si Lilian.
Maaga pa naman siyang pumasok dahil off na naman ni Lucio sa araw na iyon. At siya ang kailangan mag-supervise sa kusina maghapon. Hindi pa nga sila bukas. May bit-bit na iPad ang babae. At baka sa mukha nito, may gusto itong sabihin sa kanya. Katunayan, sinundan pa siya nito hanggang sa opisina nila. Hindi ka maniniwala sa nalaman ko, Anika. Bulala si Lilian. Ano? Inilahad ng babae ang iPad sa kanya. Tinawagan ko talaga si Adrian Rufino na sinabi ni Rafael at sinabi niya sa akin kung sino siya. Pagkatapos ay sinearch ko sa Google ang kanyang pangalan. At tingnan mo, ang daming artikulo na lumabas. Takang inabot niya ang iPad at tinignan ang screen. Umawang ang mga labi ni Anika na mabasa ang isang artikulo tungkol kay Rafael Dizon, Vice President ng Dizon Oil Company, isa sa pinakamalaking oil empire, hindi lamang sa Asia, kung hindi sa buong mundo. Bilyon-bilyong dolyar ang katumbas ng halaga ng kumpanyang iyon, at si Rafael ang nag-iisang tagapagmana niyon. He really is a prince. Grabe, kung talaga nagkakilala kayo noong mga bata pa kayo at in love sa isa't isa. Parang fairy tale pala ang buhay mo, Anika. At talagang hinanap ka niya sa loob ng 8 taon. Bago ka niya nakita rito, hindi ba? Bulalas naman ni Lilian. Walang maapuhap na salita sa Anika at napatitig sa isang larawan sa artikulo kung saan pinapakita si Rafael sa isang formal event na pinuntahan di umano ng binata. His face is like masked. Walang ekspresyon, unapproachable, inhuman, and almost bored. Subalit kung titingnan ang mga mata nito, ay may mababanaag na lumbay at pangungulila na para bang may hinahanap ito na wala sa lugar ng pagtitipon. Ganun ba ang itsura nito sa mga nakaraang taon? May bumigig sa lalamunan ni Anika at ang-init ang kanyang mga mata. He looks lonely in this picture. Usal niya at bahagya pang hinaplos sa mga daliri ang larawan. Natahimik si Lilian at naramdaman niya ang matamang pagkitig nito sa kanya. Maya-maya ay maingat na nagsalita ang babae. You really like him, don't you? Kahit hindi mo siya matandaan, nahuhulog na ang loob mo sa foreigner na iyon, hindi ba? Nag-init ang mukha ni Anika, pero marahan namang tumango. Kahapon, na magkaroon ako ng pagkakataong makasama siya ng buong araw, I realized that I like him. Mukha lang siyang nakakatakot. Pero mabait talaga siya at masarap kausap. And I know that he's sincere about me. And may mapulos na init sa kanyang puso na maalaala ang mga sinabi sa kanya ni Rafael. And he told me he loves me. May nangyari ba sa inyong dalawa nung sumama ka sa kanya kahapon? Ano? Halata sa itsura mo ngayong umaga. Blooming ka. Komento ni Lilian. Lalong tumindi ang pag-iinit ng mukha niya nang maalaala ang halik na iginawad sa kanya ni Rafael kagabi. Yes. Nagangat siya ng tingin para sana sabihin kay Lilian ang tungkol doon. Pero lumampas sa kanyang tingin sa balikat ng kaibigan at tapatingin sa nakabukas sa pinto ng kanilang opisina. Namilog ang mga mata ni Anika na makita. Nakatayo roon si Lucio. Bakas ng pagkamangha na may halong sakit sa mukha ng lalaki. Lucio, Anika. Napasinghap si Lilian at lumingon din sa pinto. Tumiim ang mga bagang ng lalaki at isinara ang pinto bago naglakad palapit sa kanya. Hindi kita nakita kahapon, kaya naisip ko dumaan dito ngayon para mag-almusal. Hindi mo sinabi sa akin, sumama ka sa lalaking iyon kahapon. Bakit? Sumbat nito. Napangiwi si Anika at sumalyap kay Lilian na mukhang hindi pa rin alam ang gagawin. Napabuntong hininga si Lucio. Hindi ninyo kailangang umakto ng ganyan. Bago ako manligaw sa'yo, kaibigan mo ako, Anika. Importante ka sa akin. At ikaw rin, Lilian. Sumulya pa ito sa babae, bago na may wang at maling bumaling sa kanya. It hurts me na may tinatago kayo sa akin. Ako ang lalaki sa ating tatlo. Ako ang may kakayahang protektahan kayo. Isa pa,
Ibinilin ka sa akin na papa mo, Anika. Kahit sabihin mo sa akin na may mahal kang iba, masasaktan ako. Pero hindi ako gagawa ng kahit ano, pipigil sa kaligayahan mo. All I asked is for you to be honest with me. Frustrated na litaniya ni Lucio. Nabagbag ang damdamin ni Anika. Nagkatinginan sila ni Lilian at nakita niya, nabagbag din ang damdamin nito. Pagkatapos, ay sabay pa silang napatingin kay Lucio at mabilis na lumapit sa lalaki. Nilundag nila ito ng yakap. Napaigik si Lucio. Salamat, Lucio. Bulalas pa nila. Napagbuga ng hangin ang lalaki at tinapik ang kanilang mga likod. Oo na. Ngayon, sabihin niyo sa akin ang buong kwento. Sino ba talaga ang Rafael na iyon? Ipinagkatiwala nilang kusina sa mga assistant chef at nagkulong silang 3 magkakaibigan sa kanilang opisina. Sinabi ni Anika ang lahat ng nalalaman niya at seryoso na kinig lamang si Lucio. Sinabi rin niya, maging ang kanilang pagpunta sa Royal Resort at ang mga artikulo na nabasa ni Lilian. Pero syempre, hindi niya sinabi ang tungkol sa halik na pinagsaluhan nila ng binata. Nang matapos siya magkwento, ay saka lamang nagsalita si Lucio. Sa tingin ko, may matinding dahilan ng papa mo kung bakit hindi binanggit sa'yo ang tungkol sa Rafael na iyon kahit kailan, Anika. At may dahilan din kung bakit ayaw sabihin ni Rafael sa'yo ang tungkol sa inyong nakaraan. What if he did something unforgivable to you in the past na ikinagalit ng papa mo? At alam niya iyon, kaya hindi rin niya sinasabi sa'yo. What if what you had before was not a fairy tale, but a nightmare for you? Sinasabi niyang mahal ka niya, pero sinabi ba niya sa'yo na mahal mo siya noon? There is more to your forgotten memories. Sigurado ako roon. Seryosong sabi nito. Nakaramdam ng pagre-rebelde si Anika sa nais palabasin ni Lucio. Bagay na mukhang napansin ng lalaki dahil bumuntong hininga ito. Hindi ko ito sinasabi sa'yo dahil sa sarili kong interes. Kilala ko ang papa mo. Mabait siyang tao at wala siyang ibang gusto kung hindi ang kaligayahan mo. Siguradong may dahilan kung bakit ayaw mong maalaala si Rafael. Napahinga na malalim sa Anika dahil alam na may punto si Lucio. Pero gusto ko pa rin pang hawakan ang nararamdaman ko ngayon. Whether I love him before or not is not the issue anymore. Ang mahalaga ay ang nararamdaman namin ngayon sa isa't isa. Gusto ko maniwala sa Rafael na kilala ko ngayon. Mahina, subalit determinado niyang usal. Hindi nakakibo si Lucio at nagbaba ng tingin. You really like him, ha? Nagkaroon ng tensyon sa paligid. Tumikim si Lilian na tumayo. Lalabas na ako para tingnan ng restaurant. Mag-usap muna kayong dalawa. Yun lang. At parang napasong umalis na agad ang babae. Naiwan silang dalawa ni Lucio doon. Lucio, I'm sorry. Usal ni Anika. Nagangat ang tingin ng lalaki at malungkot ang ngumiti. Alam ko naman na hanggang kaibigan lang ang tingin mo sa akin. I just keep on hanging on because I know you don't like anyone. Pero ngayon, mukhang nakakilala ka na ng lalaking gusto mo. I don't want you to be burdened by my feelings. Pero kapag sinaktan ka niya, o nasaktan ka ng dahil sa kanya, hindi ako basta mananahimik lang sa isang tabi. After all, nangako ako sa iyong papa na aalagaan at babantayan kita habang wala siya. Seryosong sabi ni Lucio. Bahaging natawa si Anika at medyo nag-init pa ang mga mata. Na-realize niya na kahit simple lang ang buhay niya, ay nabiyayaan naman siya ng mga taong nagmamahal sa kanya. Nginitian niya ang lalaki. Salamat, Lucio. Gumanti ng ngiti ang kanyang kaibigan. Maya-maya ay may kumatok sa pinto. Pagkatapos ay bumukas iyon at naamoy ni Anika ang pamilyar na halimuyak ng mga orchids. Sumikto ang kanyang puso at otomatikong napangiti ng matamis nang ipasok ng mga staff nila ang mga basket ng bulaklak. Delivery po para daw sa inyo, Ma'am Anika. Tumayo siya. Salamat sa pagdadala. Katulad ng dati.
ay hinanap niya kung may kasamang card ang mga bulaklak. Pero wala naman siyang nakita. Napakunuto siya. Tatanong ko na nga sa kanya. Sa susunod na makita ko siya, kung bakit walang card sa mga bulaklak na kanyang pinapadala. Nausal ni Anika. Mukhang sa bulaklak ako natalo Pabirong bulala si Lucio, na tumayo na rin. Napalingon siya at nakita. Nakangiti ang lalaki. Hindi naman ako mag-day off. Pupunta na ako sa kusina. Bakit? Kakang tanong ni Anika. Tumabingi ang ngiti ni Lucio. Maya-maya lang, darating na nagpadala sa'yo ng mga bulaklak na iyan. I will allow you to spend more time with him for now. Umawang ang kanyang mga labi. Pero responsibilidad ko rin ang restaurant natin. Alam ko, pero ang totoo, wala naman akong plano ngayong araw. Kaya magtatrabaho na lang ako. Don't mind me. Besides, balang araw, kapag ako naman ang kailangan na mas maraming oras sa labas ng kusina, you need to cover for me too. Bago pa makapagsalita sa Anika, ay lumabas na ng opisina si Lucio. Napabuntong hininga na lang siya at muling napatingin sa orchids. Pagkatapos ay unti-unti na siyang napangiti.